kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na tapat ang pangako niya. Sinumang anak niyang di makalilimot sa kanya, mula sa kanununuang si Abraham hanggang kaapu-apuhan niya, tunay na siya ang ligaya at pag-asa. Paghahari walang katapusan, pagmamahali walang kamatayan, at ang kanyang katapusan, buhay man na babawiin, mayroon pa rin buhay na walang hanggan. Sa palagay nyo, may katagang mali noong anibersaryo? Sa mga marunong sa Biblia at nagbabasa ng Biblia, nasuri nilang may mali kung naunawa nila, binabasa nila. Subalit, sa hindi nakaunawa at hindi ninamnam noong araw na yaon, wala silang nasuri kahit nagbabasa pa sila ng Biblia. Hindi Apoles, kundi Apollo. Tama baga? Bakit niloob yaon? Upang patotohanan, tulad ni Apoles, taon man ang binilang ng kanyang kasalanan, nasuri pa man din at nahayag sa katotohanan kung ano ginagawang lihim ni Numan. At bakit hindi pagdakay itinama nung oras na yon upang papasambit sa araw na ito? Anak, nagkakasala ka ba? Ngunit sa palagay mo'y wala kang sala. Kahit sa pagsasalita mo, hindi mo nasuring may mali ka. Hindi makakaligta ito sa akin, masusuri kung totoo. Ano pa kaya sa gawa? Kaya't kung may inisip kang hindi tama sa iyong kapwa, nasasambit mo bang hindi ko batid yaon? Batid ko rin yaon. Ni anong inisip mo sa kapwa mo'y sarok na sarok ng aking katalinuhan. Hindi maliligta ito sa akin, nababasa ko sa isipan ng sinuman. Sa makatwid, niloob na mangyari yaon upang ayo'y aking sambitin. Sino ang tumupad ng may katapatan na hindi rin nasilayan? Kaya nga't sinurpresa ang mga binahaginan. Bagamat, mayroon pa rin namang mga marapat, subalit upang patotohanan din, may takda ang lahat. Bagamat siyang mga marapat na nasisilayan ay hindi pa rin tumanggap, upang patotohanang may takda anak ang lahat, huwag kang malumbay. Kung ikay inggitera at nagseselos no, nagkasala ka. Subalit kung matwid ka anak at sa pananaw ko ay tama ka, at maging ang damdamin mo'y totoo sa akin, hindi magbabago ang aking nakita sa iyo, itatakda ko ang pagkakalob ko. Kaya't kung mayroong pumasok sa isip mo, bakit sila? Bakit gayon? Nagkasala ka na anak, inunaan mo na ako. Sapagkat ako may takda ng pagbabahagi at hindi ang tao. Kaya't kung di ka nagkasalay, nalugod ako. At patuloy yaon ang mamasdan ko. Mga minamahal, paanong sasabihin ng taong tuturuan si Constancia? At sino magtuturo sa gagawin niya? Kapag si Constancia ay sumunod na lamang sa tao, itutugutan ko na rin siya. Di na rin ako maghahandog sa kanya, tao na lang pakinggan niya. Subalit, ako sinusunod, tinutupad niya, kaya naririto ako sa harapan niyo. Ngunit hindi niyo nasisilayan, mata ninyo'y nakatitig sa kanya. Ngunit di niyo ako nakikita sa panloob na katauhan niya. Kaya't nagkakasala ang mga hindi totoo. Sinong nagkaanak na napalaki ng kanyang magulang at natutunang mangnamit, natutunang kumain, natutunan ang lahat, at nang nawalay siya sa kanyang ina at may nakasama siyang iba, nalimutan ng kanyang inang nagturo ng maganda, at pagdapos ay sasabihin, mas mabait ang kanyang bagong ina? Napaka sama ng ugali ng tao. Ito ang pag-uugaling tao. Kaya't ang tunay na may takot na mansama,
kahit mahalin siya ng di niya anak, sasabihin pa rin niya sa kanyang minahal na tinuring na anak, mahalin mo magulang mo, sapagkat kundi sa kanya, hindi din kita magiging anak ngayon. Maliban na nga lamang kung pinagbili ka. Sadyang hindi na ipapakilala ka ng bumili sa'yo, sapagkat tinalikdan ka. Ngunit, kung napalaki ka, inaruga ka, kinalinga ka, at pagdakay lumisan ka lamang at nakatagpo ka ng mabait na kasama, pagkatapos nilimot mo ang iyong ina at ama, huwad ka. Magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo, sapagkat di ko sasambitin ang di katotohanan at di ko ituturan ang di tama. Wala akong pakialam magalit magdamdaman ng nilalang, sapagkat kung di makikinig, siya rin ang nagkamali. Subalit kung itatamat na kinig, tumanggap siyang magagalak. Sapagkat hindi ako taong sasabihin ko, kabait mo naman anak. Hindi ako taong sasabihin ko, kay buti mo anak. Hindi ko sasabihin, ay napakasipag mo anak. Kundi ang aking ituturan, ang mali ng sanlibutan. Sapagkat kaya ako naririto para sa mali at upang itama. Hindi ako para magparunggit, magpatama ng sino man, kundi para sa lahat at aking iangkop sa aking kabanalan. Kaya't ang nasasakitan, hindi totoo sa akin. Ang nasasaktan, hindi totoo sa ama ko. Sapagkat kung nakilala ang ama ko at nakilala ako, ako'y espiritu na naghayag sa ama ko, nagpakilala sa ama ko, nagpakilala kay Constancia, at ginamit si Constancia at pinakikilala ko para sa katauhan ni Constancia, nagamit ko pa rin magpangga ngayon. Sa makatwid, ikaw bagang nakakilala, itatatwa mong nagpakilala sa'yo? Kaya mo nakilala ang ama mo? Isang halimbawa sa taong palagay ito, ngunit sa akin talinghaga. Nawalay ka sa iyong ina. Maluwat na taon. Ngunit natagpuan mo yung magpapakilala sa iyo kung nasaan ang iyong ina. At nang makilala mo yung ina at makita mo, hindi ka ba magpapasalamat siya nagpatagpo sa iyo kung nasaan ang iyong ina? Wala kang utang na loob. Hindi ka karapat-dapat na matawag na kalugod-lugod. Sapagkat kung di siya nagpakilala, kung nasaan ang iyong ina, ay hindi mo makikita. At pagkatapos ay sasabihin mong walang kwenta ginawa niya. O talinghaga ko'y suriin, salita ko'y baybayin, tantuin ang tinuran ko, liwanag ay tamuhin. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't maliwanag na tinuturan sa inyo, kung saan kayo nangabuksan, huwag niyong tatalikdan. Sapagkat saan man kayo magsitungo't magsidako, ang inyong nakikilalang ng bukas sa inyo, ay siya ring natutunguhan ninyo kung tapat kayo. Sapagkat walang tapat at totoo kung tao kikilalanin nyo. Ngunit kung ang aking espiritu, saan man kayo tumungoy, tapat pa rin ako. O tao, katotohanan ng aking tinuturan. Halimbawa, may isang nakatakip na bote, saradong-sarado, silyado. Ang pinambukas ng bukas niyon ay ngipin niya. At pagkatapos ay isinarado niyang muli. Nang muli may magbukas, magaan niya nang nabuksan. Sino ang totoong naghirap? Yung nauna o yung pangalawa? Pagkatapos sasabihin, ay kay gaan. Nagkakamali kayo. Sapagkat kung sino naghirap, siyang may gantimpala. Kaya't kung sinasabi ng isa, hindi ko yung bubuksan silyado. Ito na lamang, kasi magaan na. Kung puro kagaanan ang nais nyo, di nyo tutunguhan luwalhati at di nyo kakanta ng kalwalhatian. Sapagkat
Kailangan kayong bumaba at magpakababa, umusad. Kahit kayo'y nahihirapan, sapagkat batid niyong may kagaapay. At alin ang magaang daanan? Ang sapa o ang ilog? Kung una'y nagdaan ka sa sapa, mapakakitid ng lupa. Nang dumaan ka sa tulay, may daan na sa taas. At nang dumaan ka sa dagat, malawak. Alin ang mas mainam na inyong tinanggap? Sapa, ilog, o dagat? Tao. Habang nagluluwat kayong kumikilala sa Ama at sa aking Espiritu, para kayong nakakatungo sa malawak na di nyo matantot mabilang kung paano kayo kakamtan ay grasya. Sapagkat sa ilalim ng dagat, maraming nakatimo. Maraming nakatubo. Kaya't habang palalim ng palalim na sisisid mo yaan, iba't ibang kulay makikita mo at iba't ibang korales ang makukuha mo. Sa makatwid, huwag kang mababaw. Kung mababaw ka pa, hanapin mo kalaliman. At habang lumalalim ka, lalo kang titibay. Subalit kung sa palagay mo na'y malalim ka, at minamali mo ang matibay kaysa sayo, ikaw ang may sala. Sapagkat sinong hahatol ng kapwa mo tao? Ikaw baga? Hindi. Ang Ama na pinakikilala ko sa nagtibay na nagsasabing matibay na ako. Subalit hindi pala. Marupok na, katulad ng kabayan. Nahampas lang ng kaunti ng hangin, bumayubay, nabasag. Sapagkat marupok nga. Subalit ang mataba at matibay ang pananampalataya, hambing siya sa nara. Napapatibay ng nara habang lumuluwat ang kahoy niya. Kaya't hindi ito pinipigtas o pinapangal ng bata pa. Pinagugulang muna upang di siya magbitak kapag ginawang lamesa. Kung matalino kayo'y mas matalino ang espiritu ko, sapagkat ang talino nyo'y pang tao at pang lupa kayo. Ngunit binahagi ko ito upang maging matalino kayo. Ayon sa karunungang kaloob sa inyo, matutunan ninyo ang tibay ng Ama, tatag ay sa Kanya, kayo'y bahagi ng buhay ng Espiritu niya. Sa makatwid, mga anak ko, ang may pandinig ay nakarinig. Ilan na nga bang dekada ang mundong ito? Marami na. Sa 2014 na taon na maglalabing 5. Di bagat kay saya ng buhay kung kilala ang bumubuhay? Di bagat kay tibay ng buhay kung kilala nagpapatibay? Di bagat kay liwanag ng buhay kung di hihiwalay sa nagbibigay liwanag? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayong nakakaunawa, nasisiyahan, nagagalak. Tumindig ka nga, anak. Lumakad ka nga. Yan ang tumibay na at titibay pa ang paghakbang. Wala akong pinalagok sa iyong tulad ng pinalagok ng kapwa-tao mo. Hindi baga? Walang tinatawag na tableta ako ni anumang pinalagok sa iyo, kundi pinadaiti ko lamang ang palad ni Constancia.
sa makatwid. Paano sasabihin ng tao nasa liwanag siya? Ang nakikita ang problema nila, ngunit ang gawa ko'y hindi masilayan. Ang dinadama ang puso nilang nasasaktan, ngunit hindi ang pagmamahal kong nakalaganap sa daigdigan. Paano niyo ituturan? Kilala niyo Ama niyo. Maging ang naghahayag kung sino siya sa akin ay tuturin. Hoche karamole, yan na. Nakahulagpos ang 13 taon bilang ni Judas. Ang 14, hindi ba yuhulagpos? Nahigit pa? Sa 5 daliri, tulad ng kabayaran ng hinukay para daluyan ng tubig. Sumalo kayo at may malalago kayo. Lahat ng pinatutupad ko't pinagiging dapat na maganap sa dakong ito, hindi si Constanciang may kagustuhan at kaloob. Subalit, hindi ito matatanto ng di nagsusuring totoo kung ang sinusuri kapwa-tao. Hindi ito matatanto ng hindi nakakadama kung ang dinadamay sariling pagkatao. At di mawawawa nito ng walang pangunawa, kundi ang inuunawa ay kapwa at sarili niya. Tao, gusto niyo magsigaling kayo? Kaya kayo'y naririto? Sino magpapagaling baga sa inyo? Wala namang hospital rito. Kung magkagayon, kayo'y nais kong gamutin, ngunit kilalanin. Nais kong maaliw, ngunit tanggapin. Nais kong magliwanag, makita niyo ang aking aral. Manamnam niyo sa diwa ay numukal at ikintal. Nais ko kayong magmahalan. Damhin ninyo't nang mabuhay ang pagmamahal ko na dulot kanino man. Ngayon tao, suriin niyong muli sa nagmula ang tinuran. Sa kanya baga bilang katawang Constancia ang pangalan. Bakit sa tuwin ay may nasasaktan? Sa aking mga katotohanang aral. Yan ang patotoo, pagkatao umiiral. Kaya't magalak, magpuri kayong mga tumanggap na kaunawan, lubos niyong kakamtan ang aking liwanag. Mahal na mahal ko kayo. Mapalad ka, mahal kong matalino. Dinanggap mo ang salita ko. Nawawaan mo ito. Tandaan mo, higit pa ang nunukal na galak ng puso mo. Sapagkat di mo winari ang pagkatao, kundi ang aral kong ninamnam mo. Yaon ay naganap ang nasa nakatala. Matalino man sa lupa ay bumaba, kaya't nakaunawa. Subalit ang patuloy na nagmatigas at nagmataas, na nagpapalagay sa sarili niyang siya'y mabutit mabait, patuloy na nagkakasala sa aking salita. Paano niya katataktin at tatamuhin ang liwanag ng tagumpay? Mahal na mahal ko kayo. Unang araw ng aking pangungusap sa dakong ito, sa unang araw ng 14 na taon nyo, patotoo ko ang pinagdiwang nyo'y di tao, kundi sa pamamagitan ng tao at ng aking espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Tumindig ka nga. Pawang katotohanan.
Nakatindig siyang mag-isa. Walang gabay ni humawak man lamang sa kanyang kamay. Katulad mo rin na maraming nilalagok, ngunit di tumatalab. Di bagat maliwanag mong tinuran nung dumalaw si Constancia, nagagalit na nga po kami sa kanya, ayaw niyang lagukin ng gamot. Dinadaya niya po kami. Upang aking patotohanan ngayon, may nilagok baga siya. Paano niyo ngayon hahamakin ang aking gawain? Kung mayroong hindi gumaling, huwag akong inyong tanungin. At si Constancia na ginamit at alipin, kundi kayo, sarili niyo, kung bakit wala kayong nakamtan sa kaloob ko. Hache karamene yana yala, ole yanene, ne karamane yahana. Ikaw, napaibsan ba ang pagkaduling mo ng gamot? At ang iyong mga mata ay naibsan bagang pagtulo ng luha? Hindi. Sa kaparaanan kumandi. At ang tubo ay nabunot mag-isa, di baga? O ba't di ka pa bumabagsak? Samantalang sa tahanan ninyo'y wika nila'y di ka maaring hindi hawakan. Maging sa pag-upo mo, tutumba ka. Sino ngayon ang naglilingkod sa dakong ito? Pinasilay ko lamang sa inyo. Hamakin nyo na si Constancia at pangalan ko bilang Jesus. Ngunit ang aral kong niluluwal sa kanya, pinagkakasalahan ninyo. Sapagkat niloob ko yaon upang makita ko ang totoo at kilalang salita ko. Dinadaya kayo ni Satanas. Nagpalinlang naman kayo. Kayong mga huwad ang tawag ko. Hache karamene yalaya, no karamaleyane, heleya na haleya ka, no hodeyane na. Pagkatapos magagalit kayo kay Constancia ngayon. Kung batid niya lahat ang mga pinangungusap ko, di sinsanay batid niya ito pagkatapos niya. Kung pinag-aralan niya, bakit nagagawang hatul at husgahan na walang pinagkaiba sa akin man din natupad ito? Yan ang patuto kong akong naglagak sa kanya ng gawain ito. Sapagkat ang ginawa sa akin o ay ginawa sa kanya, maliban ang hampasin, ipakot hilahod, hindi ito pangyayarihin sapagkat iisa ang Hesukristo. Subalit, ang yurakan, hatulat, husgahan, pinatupad ko upang patotohanan ko. Ang pinagtibay ko'y di alintana sasabihin ng tao at ang pinatatag ko'y di makakabtan ang salitang tao'y pagdarapta, kundi kasi siya. Sapagkat patotoo, ako'y suma sa kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, paano ka nakatindi? Umupo ka. Paano ka umupong mag-isa? At kung tapat ka rin, anak, sa aking tinurang paalsahin ko, at umalsa na nga sila. Kung matapat ka't matibay, hanggang maampat ang iyong balat. Kung nanunubok kayo't nagsusuri, tao, ako man din bagay, hindi ko ito gagawin. Subalit iba kayong magsuri kaysa sa akin. Kayo'y nagsusuring nagkakasala,
ngunit ako'y nagsusuring may ginagawa. Na hindi ninyo mababatid, maliban pangyarihin. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, anak ko, kung matibay din ang pagtitiwala mo sa akin, yamang ako iyong pinaglilingkuran at di si Kunching, ang kausap mo ngayon, mahahawi ang sa iyong mata, sisilay ang liwanag. Tantuin ninyo kung sinong tinuran ko, subalit ako'y batid ko kung sino. Kaya't kapag ito'y kinamta niya sa katapat at katatagan niya, nagtagumpay nga'y ako. Heche karamaleyane, noeleyane karamane, noeleye, neya, noeleya, nekaramaneya, nam. Kaya nga't niloob ko, ang unang nakinabang na mata niya'y bulag, ay hinirang sa katawan ni Constancia, upang aking patotohanan sa inyo tao. Ganang siya'y walang hihirangin, ganang siya'y hindi hihirang, kaya't kung naturingang mapalad kayo't nasambit niyong mapalad nga kayo't itinuring niyong mapalad kayo, magpapakatapat kayo. Sapagkat ganang kunching ay hindi kayo mahihirang. At ganang kunching ay wala kayo rito. Ganang pagkatao hindi kayo naglingkod at wala kayo rito, mga nilalang ko. Na anak ng amang ibinahagit pinagkatiwala sa aking espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sulong. Paano yaon kakathaing isip ni Constancia? Paano yaong tatanda niya at mimemoryahin at iluluwal sa harap nyo? Kay talino naman niya. At saan niya hinugot na talino yaon? Yaon ang patotoo ko sa inyo. Akong nagdaratal, nagtatalat, nagluluwal, naghahayag sa harapan. Hecha karameneya, noleya, neyena, nekarameneya, anam. Sinong napagalang katawan sa naghain ng may katapatan, nalupaypay at kumirot, mayroon baga? Kung tunay at tapat ang hinandog, ang kirot ay nawala, tumatag katawan. Yamang akong hinandugan, inalayan ng kapagalan. O mga mahal, magnilay kayong ganap, magbulay kayong lubos, magtanto kayo sa aking niluluwal. Sa gayon, kung pawang hindi katotohanan mula sa simula itong si Constancia, hinadlangan ko na't hinaranggahan ang kanyang kalokohan. Di na kayo mabot man lamang ng 10 taon, subalit 14 ang bilang. Ikalawang araw ngayon ng bagong taon. Kaya nga't ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakadama, walang nauna,
na hindi mahuhuli. Walang nahuli na hindi mauna. Ang masakit sa inyo'y huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Kung hahatol kayo, hahatulin din kayo. Kung anong kahatulang ginawa sa kapwa niyo, kahatulan din gagawin ng Ama. Sapagkat kung anong tinanim siyang aanihin, yamang kung buto mo'y matamis, bunga niya'y matamis din. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At bakit nilob ko man din ngayon? Tingnan niyo ang kulay ng inyong kasuotan, ngunit may naligaw na kakulay ng aking kasuotan na pinasuot kay Constancia. Wala akong sasambitin, maghintay na lamang. Kulay orange kahel, simbolo ng kasaganaan. Manalig kayo, amay di nagkukulang, siksik, liglig, umaapaw, magpakailanman. Kailanman ang pinatutubo niya'y hindi kulang. Kailanman ang hinahasik niya'y hindi kukulangin. Nagkukulang lamang ang hindi totoo at tapat niyang mga anak. Hatche karamane, holeya karameneya, no holeye neya. Neche yalaya neya, oleye neya na, ne karameneya na, ne karameneya na. Aking Ama, salamat sa iyong pagbaba at paggamit ng iyong Espiritu sa lupa. Alalaong bagay, wika mo nga, kailan may di mo lolobing manaig ang kasamaan, kaya't iyong hawiin mga nadidimlan at iyong pagliwanagin sa marapat nilang kamtin, ikaw ang unahin, kasunod ang kanilang marapat na iyong tupti. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahana, patotoo lamang sa laksang bilang ng tao sa lupa, nag-iisang Ama ang nananagana na maaring magbahagi ng kasaganaan sa lupa. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Hacha karamaleyana, nehe karamaleyana, nehe karamaleya. Patotoo lamang katulad ng hain. Kung nakaukol man din sa kanya, ngunit di siya dumating, kaya't iibahin ang patutunguhan kung saan nararapat ilagay. Patotoo man din sa inyo, gusto man ng tao, kung di ko kalooban, may tutunguhan at paroroonan ang pinag-uukulan ng nilalang. Patotoo nga ko man din, nagsadya, tulad ng pinambayad ninyo, sa sasaluking tubig ay daraan. May plano kayo, may plano ako. Ngunit ang plano nyo'y batid ko, plano ko'y hindi nyo mababatid kailan paman. Maliban masilayan nyo't nasisilayan na ito. Ngunit tandaan ninyo, balangkas nyo'y di nyo mapapatupad sa sarili ninyo. Ngunit balangkas ko'y walang makakaharangga ni sino. Tao lamang ang pinagbuka ko ng bibig at binigkas ang salita.
Ngunit siya man di batid ang ngayon ay tinuturan ko. Kaya't wala siyang kamalayan, huwag niyong hatulan. Patuloy kayong nagkakasala na nagmamalinis na nilalang. Hacha karameneya karamole, eneya neya, noheleya neya karamaya, ne karameneya ana. Baybayin nyo kung saan nyo mahahanap na libro ang tinuran ko. Ang Latin may mababasa kayo. Lahat ng lengguwahe. Subalit ang dinaratal ko'y anumang uring libro'y wala kayong mababasa nito. Patuto ko man din ito sa inyo. Eche karamale na no leye eleye karamane ne karamene yanam aleye karamene yanam. Kaya't mapapalad kayong mga hinirang na nagpakatotoo at nagpakatapat. Mithin ninyo't nasahing hanggang buong buhay nyo'y kamti nito't wag nang sa inyo'y mawalay. Doon sa dakong di nyo nasisilayan pa, pangakong inuna lamang na tinunguhan upang ang lahat ng matikom, mapilit malikom ay paroroon. Neheyene karamahalleyene ache karameyene noheleye ne karameneya ana. Sapagkat kayo'y mahal na mahal ko. Mahal na mahal ko. Kung di magigiyagis at malilito isip mo tao, at mapagtitibay mo ang tinuran ko, mananauli ang balat mo. Tumindig ka nga, anak. Di bagat may nararamdaman ka? Di kita sinasaktan. Ginagamot ko lamang ang ugat sa pisngi mo. Mahal na mahal ko kayo. Sinadya ko't niloob sa isang babaeng pandak ako magkari spirito upang patotohanan ko sa inyo. Maging kanino man lalaki't babae maring gamitin ko, subalit ayon sa pagtanggap, pagsasabuhay, pagkilala, at pagtalima. Malilinlang baga ang katotohanan. Madadaya baga ang katotohanan. Ang sanlibutan manapa. Subalit Espiritu ko't Ama ay di kailanpaman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kataas-taasan, binabasa sanlibutan, pinatag na mainam, matay na katungkay. Sinong lukalukang babaeng gagawin ito? Sinong demonyong kakathanang wika ko? At sinong malakas loob
natupdin niyaon at ito. Mahal na mahal ko kayo, pasinaya ko lamang sa 14 na taon ang bilang na patotoo ko sa inyo, hindi tao ang pinaglilingkuran niyo. Katauhan ang ginamit para sa inyo, ngunit ang may pait sa dibdib, hindi malasap ang aking pag-ibig at madama. Patuloy si Constancia, pinuhusgahan, hinahatulan. Nabatid ko rin naman at di malilis siya at malilingid sa akin kailanman. Ngunit di ko pinababatid sa kanyang tuwiran. Ngunit ngayon mababatid niya at maririnig ang aking sinambit, ngunit aaliwin ko kanyang damdamin. Upang di matulad sa inyo ang kanyang karooban. At ang kanyang kaisipan ay uunahin ko na. Unaw ay bubuksang tuwiran habang nakikinig sa aking mga inaral. Sa gayon, walang masamang papasok sa kanya. Ngunit ang nag-isip, nagkasala na. Eche karameneya, oleyeneyene, neya, no oleyene karameneya, ne karameneya na. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sinong hahaplos ng ganito sa balat niyong ganyan? Hindi bagat mandidiri siya. Subalit ako, walang pandidiring ginagawad ko sa inyo. Patotoo ko lamang tao. Hindi ako taong tulad nyo madirihin sa sarili, malinis ang tanaw. Subalit ang loob ay burak ang laman. Kaya't kung nanamnamot na dama ko, may pagbabago na bukas. Upang makilala mo ako. Subalit, di pa rin wagas. Yang bagang balat mong may amoy hahawakan ni Kunchi? Hindi. At ang mandidiri hindi rin magpapadaiti, sapagkat sasabihin, humawak ng sugat, hindi ako magpapabendisyon. Yan ang tao, madirihin ko no. Subalit sa sala niya ay hindi nanunuloy at di nandidiri. Marapat kayong mandiri sa kasalanan ninyo, huwag sa inyong balat lamang at kapwa nyo marurumi, kundi sa kasalanan ninyo, kayo ay mandiri para sa gayo'y masuri ninyo at masabi nyong, ayoko na ng kasalanan ko, kasula-sulasok palang amoy ko. Masigit pa kung mabaho sa sugat. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Bakit ko binihipan ng hangin? Kinuha ko ang kagaw sa iyong balat. At kung pati loob mo ay namatay ang kagaw na di mo nasisilay at nararamdaman, tuwiran ngang balat mo'y mananauli sa normal. Hache karameneya neyo yala nechere neya no karamalene
ne karameneya anam. Sulong, humamak kayo ngayon. Hamakin yung babaeng nagpakababat nagpalipin sa akin. At dooy sambitin nyo. Tanga siya. Mangmang siya. Hindi siya totoo. Loka-loka. Sinungaling. Para mo nang sinabi taong gumawa nito ay ikay gayon. Mahal na mahal ko kayo. Ikaw na rin ang humatol sa sarili mo. Sapagkat kung kilala mo'y ako at nadama mo'y ako nga sa iyo, di sinsanay nabatid mo, di mo man nasilayan ako noon, ngunit kung nabaybay mo'y Biblia, matatanto mong ganito akong mangusap sa tao. Yan ang patuto. Espiritu kong nagdaratal, nagluluwal. Hindi si Constancia. Mahal na mahal ko kayo. Lumbay na lumbay ang aking puso sa mapagpaimbabaw na mga tao. Salita nila'y ako, bibig nila'y Jesus! Puso nila'y di ako damang-dama. Hotcha karamaleya na. No, haleya na karamana. Marami pa kayong matutunghayan sa mga susunod pang taon. Walang taong makahaharangga sa nasa ko at layon. Maraming makikinabang sa tapat at totoo. Maraming magkakasala sa di ako kilala ng lubos ng katauhan niya. Sapagkat kung di ko ginawa yaon noon, walang nagkasala sana sa akin. Ngunit ginawa ko nga yaon dahil sa ama ko, kaya't nagkasalang di kumikilala sa ama kong totoo. Tulad din ngayon, kung kilala ninyo'y ama at ako, di sinsanay di kayo nagkakasala kay Kunchi. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ne karameneya che karamaleya, oleya karameneya, ne leya, ne karameneya anam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buti ng Ama. Ay, kasarap na buhay. Salamat, Panginoon. Alam mong pagod na pagod ako, kaya ako'y hindi ko na po sasabihin kung anong oras ako nagising at mula magising ako, hindi ako tumugot, kaya nahuli po ako sapagkat kailangan kong gumanap sa tahanan naman, ano? Sabi nga po, naging busy sa mga sumunod na mga buwan at mga araw. And kailangan naman pong ang sarili kong tahanan ay linisin din. Ano po? Buhay po ba ang Diyos? Nagpupuri ako't nagpapasalamat sa Ama. Madugo ang pinagdaanan ng mga 13 taon. 14, 12, 11, 10. Salamat sa Ama. Purihin ang Ama. Sa tuwing daratal ang anibersaryo, kundi po ako, masakit ang tuhod, masakit ang ganito, hindi makalahod, napilay, hindi pa. Salamat sa Ama. Salamat sa Ama. Iba naman ang ibinigay, hinulagpos pa rin niya. Buhay ba ang Ama? Bakit?
Ganyan katalino ang ama, nang dahil alam niya, doon sa mga dinaranas kong sakit sa katawan na yon, wala ako noong dalahin na hindi ganon, physical. Kaya nakaya. Ngayon pag binigay yung mga physical na nararamdaman na yon at meron pang dalahin dinadala, sabi ng ama, hindi anak. Yan ang patutokong hindi ko lalahatin sapagkat alam ko ang kakayahan mo. Yan, maliwanag po. Nang dahil may pinagdaraanan, hindi binigay yung physical na karamdaman na, aray, masakit, Sino pong nakakatanda nung nakaraang taon kung paano yung masakit? Hindi makalak. Namabaga si ganito, namabaga yung pagkatapos ng anibersaryo, hindi nakatrabaho, nung 13 taong po sumapit, naku po, parang tumutulong tubig, nilalagnat, katatapos ng anibersaryo, bakasyon, sabi ng mga lagad, bakasyon, nagpapahinga sila, ako naman nagdidiliryo ng lagnat. Salamat po sa Ama. Ngayon po, nagdidiliryo ako sa pag-aayos ng nagmamadali. Habang nanalangin ako at nagpupuri, sabi ko, Ama, loobin mo na ako naman po ay makagawa sa sarili pong tahanan ngayon upang sa gayon ay napakita ko naman pong ako'y ina pa rin. At habang ako po'y nasa adoration, binabaybay na ang sa akin gagawin, kaya naman, ang sinimulan, natapos bago nagsimula ang gawain. Kaya lang po kailangan ko magpahinga sapagkat mula alas 5, nagsimula na po ako, natapos, kayo po ay nananalangin na, kaya kailangan konting pahinga. Dahil sabi nga, mag-ingat kayo at ingatan ko kayo. Buhay bang Ama! Subalit, pabayaan niyo po ang Amang mag-ingat. Kaya lamang po ang sinasabi niyang pag-iingat, yung huwag kayong makatwiran. Nasa Diyos naman ako. Katatapos nag-basketball, ligo. Nasa Diyos naman ako. Pagod na malansya, basa. Nasa Diyos naman ako. Pagod na pagod, ligo. Hindi. Sabi ng Ama, anak, kaya nga may oras ang lahat para magpahinga ka muna bago ka maligo. Sapagkat kapag natsempuhan po, yung pag-open pores ninyo, doon yung may pumapasok na lamig. Kaya, pag napasukan po yung natsempuhan, ayun, nandoon yung hindi nalapatan agad. Tisi ko na pala. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? At saka habang gumagawa kayo, nagtatrabaho po kayo, kailangan may katabi kayong tubig dahil pawis na pawis kayo, di po ba? Inom. Tamad kayong minom. Kaya, nalalambot ka ako pagkatapos. Paano hindi? Pagod na pagod ka, dami tubig na nawala sa'yo, umiihi ka pa, hindi ka umiinom. Tubig lamang laman-laman ang inyong mga katawan, dulo tayo kagalingan, dulo tayo kalusugan, sapagkat ang tayo kompletos rikados. May tubig, may asin, may asukal. Naniniwala po ba kayo? Kaya, pag nag-over ang asukal, anong tawag? Pag kinulang ang tubig, anong tawag? Pag kulang sa asin o labis sa asin, anong tawag? Sakit siya, batugan. Buhay po ba ang Ama? Ngunit tandaan po ninyo, anumang ingat ninyong gawin, lahat naka-organize ang pagkain mo, naku, eto kakainin ko ngayong araw nito, vitamin sa gano, eto kakainin ko, magkakasakit pa rin kayo. Yun ang patutoang tao'y tao, subalit, kaya nga nagkasakit ka upang patotohanan may manggagamot ka. Dakilang manggagamot mo, kapag nakilala mo, gagamutin ka niya. Buhay ba ang Ama? At pagkatapos, sabi po sa akin, anak, sabi nila, siya po, hinawakan yung, humawak pala ako ng
Mabango naman. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kailangang mawala pagkatao para di makagunita ka. At baka ika'y maiba't masuka. Kaya't ang wika ko'y ako'y ako, anak ko. Kilalanin mo't ako'y di magbabago. Buhay ba ang Ama? Nako, maganda yun ah. Pagka ganon, masarap yun. Tingnan natin kung paano ang dalangin ng pagpapasalamat mula sa awit. O Panginoon ko, sa iyong ginawa kita'y pupurihit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaway ay di nakuhang matuwa't magalak. Ako ay dumaing at sa pagtawag ko, tinulungan ako ni Yahweh aking Diyos. Pinagaling ako sa taglay kong sakit, ako ay ginamot. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako na kasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin si Yahweh, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong ginitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yung kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Hangabang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Buhay ba ang Ama? Isang hanay ba kayo? Puro kayo mahihirap. Ngunit at pasubali, ang nakasumpong sa Ama ay patuloy na nagagalak at nagliliwanag, hinahanap siyang ganap. Sigurado, sa hanay ng mahihirap na yan, may kinuhang Ama. At katataka nila, aba, ano ang nangyari? Na iba. Katakatakang na iba, buhay na kaloob ng Ama. Ikaw ba'y anak nga niya, nagtitiwala ka ba? Gawin mong tapat at tapat, tapat na tapat. Sadyang naiiba, sadyang iniiba ang mga anak niya. Kailangan mo lamang magtibay na tuwiran. Saan may ganap at lubos, ilagak mo ang damdamin. Kailangan mo lamang saan may manahan, tanggapin mo siyang ganap sa isip mo damdamin. Kailangan lamang huwag kang magbabago. Kapag nakilala mo'y manahan ka ng totoo. Kailangan mo lamang maging tapat katwina. Huwag kang mag-aalinlangan sa magagawa niya. Kailangan mo lamang ikaw ay manahan sa isipan mo'y ikintat mga banal na aral na nagbibigay buhay. Kailangan mo lamang tumanggap kang lubusan, sa Ama'y huwag kang mawawalay, at ika'y manahan. Kailangan mo lamang tapat kang manawagan, sa kanyang salita ay tumanggap kang tuwiran. Kailangan mo lamang sa bawat araw maging magdamag, ikaw ay huwag sa kanya'y mawawalay. Kailangan mo lamang isip mo'y gawin, sa kanya ay manahan, at kailan may di ka niya iiwanan.
Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Ano ba naman ang awit ng mga apo kunching na yan? Sana ba kanya kinukuha yun? Tanungin mo si Buwan. Kailangan mo lamang, huwag mag-alinlangan. Ang Ama mo ay kamtan, siya ang sa iyo'y manahan. Pasko na, sinta ko, manalig ka na ko. Ako'y may regalo na di batid mo. Tanging handog ko'y liwanag ng buhay, pag-asa, walang kamatayan. Galak sa tuwina, hain ko kanino man, kaya't kung ako'y kakamtan. Pasko araw-araw, Pasko na, sinta ko, manalig ka na ko. Pagkat ako'y may regalo, sorpresa sa inyo. Halina, halina, halina kayo, maging tapat kayo sa Ama ko. Gawin niyong marapat, siya'y sambiting ganap. Pananalig nyo'y maging tapat at ganap marapat. Sumain niyong kapayapaan sa buo niyong buhay. Nako, Amen Lord. Paano ka ba? Paano ka ba makakadaan sa makipot na pintuan? Tingnan po natin kung paano makakadaan sa makipot na pintuan. Makakipot ka kaya? Makausad ka kaya? Sana elastic man ako o elastic woman para makadaan ako. Kahit di ka elastic woman o elastic man, ang espiritu ay elastic, elastic, elastic. Sa tuwinay, kapiling sa sanlibutan mula kay Lucas. Nagpatuloy si Jesus. Masdan ninyo mga batang naglalaro sa harapan. Ang sasaya nila, huwag nyo silang pipigilan. Pinasilay ko lamang sila sa inyo upang aking sambitin ito. Huwag kayong matulad sa mga batang nasa patio. Walang pakialam sa mundo. Di nila batid ang totoo. Kaya't laro-laro lamang sila sa maghapong taglay nila ay buhay. Nandyan ang usapan nila. Nandyan ang kwentuhan. Nagkakasayahan, palakpak lang kamay at maglapat lang masaya na sila. Ang tao, ang dami nang nakikita, di pa sumasaya. Ang matanda, ang dami nang nakakamit, di pa nabubusog. Kaya't ang sabi niya, kulang pa. Kailangan maghanap pa ako. Sabi nila. Ngunit ang wika ko, anak, ako na may hanapin mo rin. Huwag lamang ang gusto mo hinahanap mo, ang para sa iyong ikabubuhay. Paano naman ang kaluluwa mo at ang aking espiritu para sa iyo? Makinig kayo. Wika ng Ama. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang tanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok.
Kapag ang pinto'y sinara na ang puno ng sambahayan, magtitis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan ka. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong kaharian ng Diyos. Sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may pinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao, buhat sa silangan at kanluran sa hilaga timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may mahuhuling mauna at may naunang mahuhuli. Akala ng tao, kapag tumulong na siya, mabuting tao na siya. Kapag naglingkod na siya, totoo nang tapat siya sa Ama. Ang wika ng Ama, pag sumikapan ninyo na makadaan sa makipot na pintuan, ano bagang ibigituran? Sapagkat bawat araw nandyan lamang ang kasalanan. Kung kasabay ng paglilingkod, isip mo at damdamin ay nagkakasala, pati bibig mo, anong nagawa mong mabuti sa iba na ginagawa rin naman nila yaon? Paano kang naiba? Gayon din ang kapwa mo. Bagamat ikay naglilingkod at sila'y hindi, parehas lang ng ginagawa mo. Kaya't ano ang naiba? Kaya't upang masabing iba ka, ibahin mo nga ang gawa mo't salita sa kapwa mo. Maging ang pag-iisip mo sa kanila, huwag kang matulad sa taong hindi batid ang lahat at katotohanan ay walang alam, kaya niya nagagawa yaon. Masigit pa siyang mapapatawad kaysa ikaw na batid mo ang lahat na kasalanan at patuloy kang nagkakasala. Hinahanap mo ang matwid, di mo naman magawa ang katwirang totoo at tama sa Ama. Kaya hindi ka rin makalulusot. Sasalain ang lahat. Sa takdang panahon, ang marapat ay paroroon at tatanggap. Kaya magalak, magpuri ang sa isip, sa salita at sa gawa ay tapat na sama ay kumikilala. Tapat sa kapwa niya, hindi mapanghamak, mapanghusga, mapaghatol, mapagparatang. Kaya't ang wika nga, mga anak, sa salita lamang, di nyo batid nagkakasala kayo. Sa isip nyo pa lamang, di nyo batid nagkakasala na kayo. Ano pa kaya kung gagawin nyo pa? Kaya't, pag sumikapan ninyo, ang kalugod-lugod sa pananaw ng Ama ay tupdin at gawin ninyo upang mahulagpusan nyo ang makipot na daan hanggang masadyaran nyo maluwang na sa dakong naghihintay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Kung pagdaka ang minamahal nyo'y sinasakit at sinasaktan nyo damdamin, anong naiba sa mga hindi marunong magmahal? Kung paano silang nakasasakit ng damdamin ng kapwa nila, gayon din kayong nagmamahal at totoong nagsasabing, Panginoon ko. Walang naiba. Kaya't ang ginawa ng makasalanan at ginagawa ng nagpapakabuti daw, ngunit ginagawa naman pala'y lisya sa amang mahal, wala rin masasabing matapat yan. Kaya't upang matawag kayong iba na naiba't iniba nga, patotohanan nyo sa Ama.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyong kapayapaan. Kung ang hindi nakakakilala ay marunong manira at dalahira, at ikaw na nakakakilala ay marunong kang manira at dalahira, anong naiba? Ginagawa rin niya ang hindi nakakakilala, kaya't parehas din kayo. Kaya't hindi mo masasabing kakilala mo'y ama mo at anak na nagturo sa inyo. Kaya't upang masabing kayo nga ay anak ng ama, ang ginagawa ng masamang hindi nakakakilala ay huwag niyong gagawin upang patotohanang naiba kayo't iniba kayo nang dahil kaiba nga kayo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Masakit tanggapin ito sa kalooban ng di totoo. So, balit kay gaan at kay luwag tanggapin na nagpapakatotoo. At yan ang pawang katotohanan. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Mula sa Epeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, pag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa balabis ninyong kahigpitan, sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang at takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban, nang parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ni numan, alipin man o malaya. Mga Panginoong, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan. Sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng isang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ano bagang mga Panginoon? Kumisa ng tao kapag binigyan ng karapatan. Wala nang ginawa kundi pamahimagsik ang sarili. Gusto'y manaig ang kanya at alipinin ang mas mababa sa kanya. Ang wika ng Ama, Panginoon, mga Panginoon, huwag niyong alipinin ang kapwa, alipin din ninyo. Sapagkat kung paano kayo'y Panginoon dito sa lupa, alipin din kayo ng Ama para siya'y kilalanin at tanggapin ninyo. Kaya't isa man, walang matatawag na tunay na Panginoon, maliban siya. Ang anak mo, ang gusto mo'y higpitan mo ng higpitan. Pasunurin mo na ng pasunurin sa iyong kagustuhan, ikaw na may mali at baluktot ang ginagawa. Mga magulang, alalahanin niyo muna ang mabuting gawang halimbawa bago kayo maghigpit sa inyong mga anak na mabuting ituro mula sa Ama ang inyong ipanaig at ipangibabaw. Mga sumusunod, mga tumatalima sa kalooban ng Ama, tuparin ang kalooban niya, maganyong matutupad ang layon at nasa niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kainin mo yan, anak, nang mawala ang stress mo at magluwag ito. Wala ka sakit sa puso. Sumayin niyo ang kapayapaan. Gusto mo pa-ECG ka? Today ako.
Puyat lang yan, anak. Pagod. Tsaka stress. Mag-relax ka. Gagaan ang paghinga mo. Sumainyo ang kapayapaan. Yan ang patuto, ang pagod, pag-iisip, galit, ngit-ngit, nakapagpapasikip ng dibdib. Hindi lahat na sumikip ang dibdib may sakit sa puso. Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Masikip pa ba? Huminga kang malalim. Sulong. Sulong. Mahirap pa ba? Sumayo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Si Kunching di ito gagawin. Subalit, pinasilay ko man din. Kayo ay magnilay sa katotohanan. Pagharian, kayong lubos. Teka muna, wag ka munang palis. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa. Oh, nakakayuko ka ng maigi ang Ama. Pagkat ang nakamtan niya, hindi kaya makamtan nyo rin? Gawin nyo lang katapat at katotohanan mandi. Pagkat winika ko, manahig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Apo kayo ng apo, puno na yung mga kamay nyo. Bigyan natin yung walang nakarga sa kamay. Ano? Tama po ba? Kaya mo yan. Kaya mo yan. Malulunasan ang lahat ng mga dilim. Ano? Mayroon ka lang dinadala dito. Kaya lang ganyan. Ano? Ang naligaw, maaring maituwi.
Ang nadimlan maaring magliwana. Ang nagkamali maaring maitama. Kung susunod, maaring magbagong ganap. Buhay bang Ama? Pwede na kayo, mga choir, alis na. Mga minamahal ko sa iba't ibang bansa, patnubayan kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mapapalad pa kayong mas malalayo sa dakong ito, na napapalapit ang puso nyo sa tuwina at damang-dama ninyo sa puso't damdamin nyo ang mga mensahe at aral na nagpapaliwanag ng inyong mga gwagugulong isip at nadidimlan at sinasabi nyong damang-dama ninyo ang Panginoon. Samantalang ang ibang naririto'y nagkakasala sa sinasabi, kala'y pinatatamaan, mapalad kayong hindi nagpapatama ang sambit nyo, kundi nakakilala kayo. Sapagkat ang tao ay nagpapatama, ang Kristo tamay nagpapabago, at nagbibigay liwanag at pangunawa upang ang mali ay maitama. Hindi para manakit, hindi para makasakit, kundi para magbigay galak, lugod, at liwanag. Kaya't mapapalad kayo sa iba't ibang dako, pagharian kayo mula ulang talampakan, mapuspos kayo ng tuwiran, magalak kayong lubusan. Pagharian kayong ganap. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. May gawain po tayo mamaya. Anong araw po ba ngayon? Di, may gawain po tayo mamaya, no? Eh, ba't natungak-ngak po kayo? Di ba may gawain talaga mamaya? Eh, yung pong ayaw ng gawain, di umuwi. Buhay po bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Halina kayo, magtiwala sa Kanya, umuwing may galak kayo. Pagpalain kayo. Tayo na po, di bumabait kayo?